Hindi mo kailangan ng mahabang panahon para makilala ang isang tao. Madali mong malaman ang ugali ng isang tao sa mga simpleng sitwasyon. Doon mo unti-unting napapansin, may mga kilos na hindi nila kayang itago. At kung marunong ka lang tumingin, makikita mo agad kung sino talaga sila, kahit hindi sila nagsasabi. Number 1, mapapansin mo sa paraan nilang mag-handle ng galit. Dito talaga lumalabas yung raw version ng pagkatao nila. Everyone gets angry. Normal naman yan. Pero hindi lahat marunong magdala ng galit in a way na hindi nakakasira ng ibang tao. May mga taong konting inconvenience lang, bigla na lang sumasabog. The tone changes. The words get harsher. And minsan, pati respeto, nawawala. Hindi mo na sila makilala. Parang ang bilis nilang mag-shift from calm to chaos. And that tells you something. Hindi nila kayang i-regulate yung emotions nila. Pero may ibang tao na kahit galit na, you can still feel na may control pa rin sila. Hindi ibig sabihin wala silang nararamdaman, kundi marunong silang huminto. They choose their words carefully. Hindi sila nananakit just to release tension. Kasi alam nila na once nasabi na yung salita, hindi mo na mababawi yon. Dito mo makikita kung sino yung may emotional maturity at kung sino yung controlled by impulse. Kasi ang totoo, anger is not the problem. It's how you express it. You can be angry and still be respectful. You can be frustrated and still be fair. Pero hindi lahat kayang gawin yun. Pansinin mo rin kung paano sila mag-handle ng conflict kapag galit sila. Do they try to understand? Or gusto lang nilang manalo sa argumento? May mga taong hindi nakikinig. Basta gusto nila, sila ang tama. They interrupt, they twist your words, or worse, ginagamit nila yung weaknesses mo against you. That's not communication. That's emotional attack. At meron ding mga tao na kapag galit, nananahimik bigla, but not in a healthy way. Yung tipong silent treatment ba? Pagpaparamdam ng guilt o emotional withdrawal para parusahan ka. That's still a form of manipulation. Hindi lahat ng tahimik, mature. Minsan, mas toxic pa yung hindi nagsasalita pero nagpaparinig sa aksyon. Makikita mo rin kung paano sila bumalik sa normal after the anger. Do they take responsibility? Nagsasorry ba sila sincerely? Or they act like nothing happened? Kasi madaling magalit, di ba? Pero mahirap aminin na mali ka. And people with strong character, kahit nasaktan sila, kaya nilang mag-reflect at mag-own up sa behavior nila. Ang totoo, galit is a test. Test siya kung gaano ka ka-self-aware, kung gaano ka ka-disciplined, at gaano mo nire-respeto yung ibang tao kahit hindi mo sila gusto in that moment. Kasi kung mabait ka lang kapag okay ang lahat, hindi pa yun tunay na karakter. Real character shows up when things don't go your way. Kaya next time na may makita kang galit na galit, don't just listen to what they're saying. Watch how they say it. Kasi doon mo makikita kung sino talaga sila kapag wala ng kontrol ang sitwasyon. Number 2, kapag may nagkamali sa harap nila, tingnan mo kung paano sila mag-react. Let's be honest, madaling maging mabait kapag maayos ang lahat. Pero kapag may sablay, may inconvenience o may taong nagkamali, doon nasusubok ang patience, empathy, at tunay na ugali. May mga tao na konting mali lang, parang ang laki na agad ng kasalanan. Biglang nag-iiba yung tono ng boses, may halong inis, sarcasm, o panliliit. Yung tipong, instead na itama yung mali, mas inuuna nilang ipamuka na mas magaling daw sila. And if you pay attention, hindi lang nila kinokorek yung sitwasyon. Kinokorek nila yung tao in a way na nakakababa ng dignity. That's not leadership. That's insecurity trying to look like confidence. Pero may ibang tao na kahit obvious yung mali, kalmado pa rin. Hindi nila dinadagdagan yung pressure ng sitwasyon. Instead of reacting emotionally, they respond thoughtfully. They ask, anong nangyari? Instead of, bakit mo ginawa yan? And that small difference, malaki yung impact. One creates fear, the other creates trust. Makikita mo rin kung marunong silang magbigay ng space para magkamali ang ibang tao. Kasi ang totoo, lahat nagkakamali. Ikaw, ako, lahat tayo nagkakamali. Pero hindi lahat marunong umintindi na mistakes are part of growth. Yung taong may strong character, hindi nila ginagamit ang pagkakamali ng iba para magmukhang superior. They use it as a moment to guide, not to shame.
Pansinin mo rin kung ano ang priority nila. Solusyon ba o sisi? Kasi may mga tao na kapag may mali, ang unang instinct nila ay maghanap ng sisisihin. Kahit hindi naman nakakatulong sa sitwasyon, basta may blame lang. While others focus on fixing the problem first before pointing fingers, that says a lot about their mindset. At minsan, hindi halata. Hindi sila sumisigaw, pero ramdam mo yung disappointment na may halong judgment. Yung tipong may passive-aggressive comments o simpleng tingin na parang hinuhusgahan ka na. Those small reactions matter kasi doon mo mararamdaman kung safe ka bang magkamali sa harap nila o hindi. Because in reality, the way someone treats you when you mess up determines kung gusto mong maging honest sa kanila next time. Kung pinahiya ka nila, malamang matatakot ka na umamin ulit. Pero kung tinulungan ka nilang ayusin, mas magiging open ka. And that's the difference between someone who builds people and someone who breaks them. Dito rin pumapasok yung humility. Yung taong marunong umintindi sa pagkakamali ng iba. Kadalasan, sila yung aware na sila ring nagkakamali. Hindi sila mabilis manghusga kasi alam nila kung gaano kahirap maging nasa ganong sitwasyon. So next time may makita kang nagkamali sa harap ng isang tao, huwag mo lang tingnan yung mali. Tingnan mo kung paano sila mag-react. Kasi doon mo makikita kung may empathy ba sila, kung marunong ba silang umintindi, at kung anong klaseng energy ang dala nila sa buhay ng ibang tao. Minsan, hindi mo kailangang marinig ang buong kwento. Isang reaksyon lang, sapat na para makita ang tunay na character. Number 3, pansinin mo rin kung paano sila mag-handle ng pera. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang kinikita nila, kundi kung paano nila ginagamit, iniingatan, at pinapahalagaan yung meron sila. May mga tao na kapag may pera, parang nawawala ang kontrol. Biglang gastos dito, gastos doon, impulsive, driven by emotion, not by intention. May mindset na, deserve ko to, kahit wala namang plano kung paano babawiin. And at first, mukhang harmless siya, parang reward lang sa sarili. Pero kapag pattern na siya, doon mo makikita na may struggle sa disiplina ang isang tao. Kasi hindi mo kailangan maging mayaman para maging responsible. Kailangan mo lang maging intentional. Meron din namang kabaligtaran. Yung sobrang higpit sa pera to the point na natatakot gumastos kahit kailangan na. Hindi marunong mag-enjoy. Laging naka-survival mode kahit okay naman na ang sitwasyon. That can also say something about their mindset. Fear-based, not balanced. Because healthy money management is not about deprivation. It's about control and awareness. Makikita mo rin ang character sa priorities nila. Saan napupunta ang pera nila? Sa bagay ba na may value long-term o puro short-term satisfaction? Because money is a reflection of values. Kung saan ka willing gumastos, doon mo pinapakita kung ano ang importante sa'yo. Even if hindi mo sinasabi. Pansinin mo rin kung marunong silang mag-delay ng gratification. Kaya ba nilang maghintay, mag-ipon, at magplano? Or gusto nila instant agad? In a world na everything is fast and easy, yung taong marunong maghintay, that's rare. That shows discipline, patience, and long-term thinking. At importante rin kung paano sila humahawak ng pera kapag may ibang taong involved. Marunong ba silang magbayad ng utang on time? Transparent ba sila sa financial matters? Or umiiwas, nagdadahilan, o nagpapasa ng responsibility? Because money issues often reveal integrity. Madaling maging mabait kapag walang involved na pera. But once there is, doon nagiging complicated. Makikita mo rin kung paano sila mag-react kapag nawalan sila ng pera. Do they panic and blame others? Or do they take accountability and figure things out? Because losing money is normal at some point. But how you respond to it shows your resilience and mindset. At isa pa, pansinin mo kung generous ba sila. But not in a showy way. Yung kaya nilang tumulong kahit walang kamera, kahit walang kapalit. Because generosity is not about how much you give. It's about the intention behind it. May mga taong nagbibigay para magmukhang mabait. At meron ding tahimik lang pero totoo. Money doesn't change people. It reveals them. Pinapalabas lang ito kung ano talaga ang ugali mo when it comes to control, discipline, priorities, at integrity. Kaya kung gusto mong makilala ang isang tao ng mas malalim, huwag mo lang tingnan kung magkano ang pera nila. Tingnan mo kung paano nila ito hinahandle kapag walang nakakakita. Number 4, makikita rin ang character sa patience.
Kasi dito nasusukat kung gaano ka ka-stable bilang tao kapag hindi nasusunod ang gusto mo. Madaling maging mabait kapag smooth ang lahat. But the moment na may waiting involved, doon na nagsisimulang lumabas yung tunay na ugali. May mga tao na konting hintay lang, irritable na agad. You can feel the tension. Yung buntong hininga, reklamo ng reklamo, o biglang nagiging rude sa ibang tao kahit wala namang kasalanan. Parang ang mindset nila, bakit ako maghihintay? Dapat mabilis lahat. And that says a lot. Because impatience is often a sign of entitlement. Yung pakiramdam na laging dapat priority sila. Pero may ibang tao na kahit matagal, they stay composed. Hindi ibig sabihin gusto nila yung sitwasyon, pero tinatanggap nila na hindi lahat kontrolado nila. They don't take it out on other people. Hindi sila naghahanap ng masisisi. They just deal with it calmly. That's a different level of discipline. Pansinin mo rin yung mga maliit na sitwasyon araw-araw. Like, kapag may kausap silang mabagal mag-explain o may kasamang hindi makasabay agad. Do they rush them? Naiinis ba sila? O marunong silang mag-adjust? Because patience is not just about waiting. It's about how you treat people habang naghihintay ka. At dito rin papasok yung delayed gratification. Yung kakayahan mong maghintay ngayon para sa mas magandang result later. May mga taong gustong instant lahat. Gusto ng success, pera, resulta kaagad. Pero kapag hindi agad nakuha, sumusuko o nawawala ng gana. That lack of patience affects long-term growth. Because real progress takes time, consistency, and tolerance for slow moments. Makikita mo rin ang patience sa relationships. Hindi lahat ng tao perfect. Hindi lahat ng araw maganda. There will be misunderstandings, mood swings, off days. Kung ang isang tao ay mabilis mawala ng pasensya sa ganitong bagay, mahirap mag-build ng stable connection. Pero kung marunong silang umintindi at maghintay sa tamang timing, mas tumitibay yung relasyon. Ang totoo, patience is quiet strength. Hindi siya flashy, hindi siya loud, pero sobrang powerful. Kasi pinapakita niya na kaya mong ikontrol ang sarili mo kahit hindi mo makontrol ang sitwasyon. At hindi lahat kayang gawin yun. Kaya kapag gusto mong makilala ang isang tao, huwag lang sa good times tumingin. Obserbahan mo din sila sa waiting moments. Yung mga panahon na walang excitement, walang reward, puro delay lang. Kasi doon mo makikita kung gaano sila ka-grounded, ka-mature, at kung paano nila hinahandle ang buhay kapag hindi ito umaayon sa kanila. Number 5, kapag may na-achieve ka, tingnan mo ang reaksyon nila. Kapag may success ka, doon mo talaga makikita kung sino ang totoo sa paligid mo. Hindi sa panahon na bagsak ka. Kasi madali lang makiramay. Madaling sabihin na, nandito lang ako para sa'yo. Pero iba ang test kapag ikaw na yung umaangat. Mapapansin mo agad yung energy nila. May mga taong totoong masaya para sa'yo. Ramdam mo yun. Walang halong comparison. Walang weird tension. They celebrate your win as if it's their own. Kahit maliit lang na achievement, proud sila sa'yo. Hindi pilit, hindi scripted. Yun yung mga taong secure sa sarili nila. Pero may ibang tao na iba ang dating. Ngumingiti sila, pero parang may something off. They'll say, congrats. Pero may kasunod na, sana all, na may halong bitterness. Or biglang magbago ang topic para mapunta sa sarili nilang achievements. Parang hindi nila kayang i-hold yung moment mo without making it about them. That's subtle, pero napakalaking sign yun. Meron ding tahimik lang. Hindi ka kinukongratulate, hindi ka kinakausap about it, as if nothing happened. At first, iisipin mo, baka busy lang siya. Pero kapag paulit-ulit na, mapapansin mo na parang ayaw nilang i-acknowledge yung growth mo. Because deep inside, your progress makes them uncomfortable. Dito mo makikita kung sino yung may abundance mindset at sino yung stuck sa scarcity mindset. Yung may abundance mindset, naniniwala na may enough success para sa lahat. So when you win, hindi sila threatened. Inspired pa nga sila. Pero yung may scarcity mindset, pakiramdam nila, every win mo is a loss for them. Kaya instead na matuwa, parang naiinggit o naiirita pa. Pansinin mo rin kung paano sila mag-support after the hype. Kasi madaling maging masaya sa umpisa, lalo na kung public yung success mo. Pero sino yung nandyan kahit wala ng spotlight? Sino yung patuloy kang ini-encourage, hindi lang sa peak mo, kundi pati sa proseso? That's real support. May mga tao rin na biglang mag-iiba ang trato sa'yo
kapag successful ka na. Either magiging sobrang lapit nila, parang gustong makisabay sa momento mo, or lalayo sila kasi hindi nila kayang i-handle yung gap. Both reactions tell you something kung bakit sila nandyan sa buhay mo. At minsan, mas masakit pa yung reaksyon ng mga taong akala mo pinaka-close mo. Kasi ini-expect mo na sila yung unang magiging proud sa'yo. Pero kapag hindi mo nararamdaman yan, doon mo marirealize na hindi lahat ng kasama mo sa simula, kasama mo hanggang dulo. The truth is, your success acts like a spotlight. It reveals people. Hindi mo na kailangan magtanong kung sino ang totoo. Makikita mo sa reaksyon nila, sa tono ng boses, sa choice ng words, sa presence nila, or absence. Kaya kapag may na-achieve ka, huwag ka lang mag-focus sa result. Look around, observe. Kasi habang umaangat ka, mas nagiging malinaw kung sino ang dapat mong dalhin sa next level ng buhay mo at kung sino ang dapat mong iwan. Number 6, pansinin mo rin kung paano sila magkwento tungkol sa ibang tao. Dito, sobrang linaw kung anong klaseng mindset meron sila. Hindi lang ito simpleng tsikahan. This is a window into how they see people, how they judge, and how they treat others kapag wala sa harap nila. May mga tao na kapag nagkikwento, halos puro negativity ang lumalabas. Laging may mali sa ibang tao, kulang, pangit, mali ang desisyon, nakakainis, nakakahiya. Parang walang mabuting nangyayari sa mundo nila, kundi ang mag-point out ng flaws ng iba. And at first, entertaining siya, parang juicy, parang interesting. Pero kapag tumatagal, mapapaisip ka, kung ganito sila magsalita tungkol sa iba, paano kaya sila magsalita tungkol sa'yo kapag wala ka? That's the scary part. Because people who constantly gossip don't just share stories, they shape narratives. Minsan exaggerated, minsan kulang sa context, minsan outright unfair. Hindi mo na alam kung alin ang totoo at alin ang opinion lang nila na pinapasa as fact. And if ganun sila sa ibang tao, chances are, ganun din sila sa'yo behind your back. Pero may ibang klase ng tao na kahit nagkikwento tungkol sa iba, may respeto pa rin. They don't overshare. They don't humiliate. At hindi nila ginagawang entertainment ang kahinaan ng iba. Kung may mali man silang ikwento, they try to be fair. May balance, may empathy. Hindi rin nila kailangang ibaba ang ibang tao para lang maging interesting yung kwento nila. Makikita mo rin kung ano ang focus nila. Do they highlight people's mistakes? Or do they also recognize their strengths? Kasi ang isang taong secure sa sarili, hindi threatened sa success o imperfections ng iba. They don't need to tear others down just to feel better. And then, there are those people na parang laging may inside information. Lahat alam nila. Lahat may comments sila. It feels powerful. Parang sila yung in the know. Pero kung iisipin mo, that kind of habit builds distrust. Kasi hindi mo alam kung safe ka ba sa kanila. Hindi mo alam kung yung mga personal mong sinabi, magiging next topic na rin ba. Dito mo rin makikita kung marunong silang mag-set ng boundaries. Kasi may difference between sharing and oversharing, between concern and gossip. Yung taong may respeto, marunong mag-hold back. Hindi lahat kailangang sabihin. Hindi lahat kailangang i-broadcast. At minsan, hindi siya halata. Hindi laging obvious na paninira. Minsan, disguised as concern. Pero sa ilalim nun, may halong judgment pa rin. And if lagi mong naririnig yon, mapapansin mong may pattern. The way someone talks about others reflects how they think, and eventually, how they'll treat you. Because words reveal intention. Kung puno ng negativity ang lumalabas sa bibig nila, malamang ganun din ang laman ng perspective nila. Kaya habang nakikinig ka sa kwento nila, don't just focus on the story. Observe the tone, the intent, the energy. Kasi minsan, hindi yung taong kinikwento ang dapat mong pag-aralan, kundi yung taong nagkikwento. Number 7, kapag may hawak silang power, kahit maliit lang, doon mo makikita kung abusado ba sila o marunong mag-handle ng authority ng maayos. Doon mo talaga makikita kung sino sila sa ilalim ng lahat ng fasad. Kasi ang totoo, madaling maging mabait kapag wala kang kontrol sa sitwasyon. But once may authority ka na, kahit simpleng bagay lang, ikaw ang leader sa grupo, ikaw ang may final say, o ikaw yung may kakayang magdesisyon para sa iba, diyan nagsisimulang lumabas yung tunay mong ugali. May mga taong biglang nag-iiba kapag may konting kapangyarihan. Yung dating okay kausap, biglang nagiging controlling. Gusto lang sila laging masunod. Hindi marunong makinig. Parang kailangan laging iparamdam na, oy, ako ang hawak dito ah. Minsan hindi halata,
Tono ng boses naging matigas. Desisyon hindi na pinag-iisipan ng iba. O parang wala ng space para mag-disagree. That's a red flag. Kasi hindi nila ginagamit ang authority to lead. Ginagamit nila para mangibabaw. And then there are people na kabaliktaran. Kahit may power sila, hindi mo ramdam na pinapamukha nila yon. They still listen. They still ask for opinions. Marunong silang mag-decide, pero hindi sila dismissive. May authority, pero may humility. Hindi nila kailangan manakot o magtaas ng boses para lang sundin sila. Because they understand that real leadership is not about control. It's about responsibility. Mapapansin mo rin kung paano nila tratuhin yung mga taong below them. Do they respect them? Or binabastos kapag alam nilang hindi papalag? Kasi doon lalabas kung may integrity ba sila. Madaling rumispeto sa boss mo. Pero yung respeto mo sa mga taong wala namang maibibigay sa'yo, that's where character is tested. May mga tao rin na ginagamit ang power para umiwas sa accountability. Kapag may mali, ipapasa sa iba. Kapag may success, kanila lahat ng credit. That's insecurity hiding behind authority. Kasi ang tunay na may leadership, marunong mag-take responsibility. Lalo na kapag sila ang may control. And here's the thing, power doesn't change you. It reveals you. Kung may tendency ka maging selfish, lalabas yan. Kung may insecurity ka, lalakas yan. Kung may empathy ka, mas lalong makikita. Parang amplifier lang ang power. It makes whatever's inside you louder. Kaya kahit maliit lang na authority, like pagiging leader sa group project, pagiging kuya o ate sa bahay, o kahit simpleng decision-making role, hindi mo dapat minamaliit yan. Kasi bawat pagkakataon na may power ka, pagkakataon din yun para ipakita kung anong klaseng tao ka. At sa dulo, hindi sinusukat ang tunay na lakas sa kung gaano karami ang napapasunod mo. Sinusukat yan sa kung paano mo ginagamit ang influence mo nang hindi nawawala ang respeto, fairness, at pagiging tao mo. Number 8, yung taong mabilis magbago ng ugali, depende kung sinong kaharap. Red flag yan. Kasi ibig sabihin, hindi stable ang identity nila. Parang may switch na on and off, depende sa kausap. Kapag may kausap na mas angat sa kanila, biglang ang bait, ang polite, ang humble. Pero kapag kausap na nila yung tingin nilang wala namang mabibigay, nag-iiba ng tono. Masungit sila, dismissive, minsan bastos pa. At doon mo mapapaisip which one is real. Kasi ang totoo, hindi naman mali na mag-adjust ng konti, depende sa sitwasyon. Natural yun. Pero iba yung adjustment sa pagiging plastic. Adjustment is awareness. Plasticity is manipulation. Makikita mo rin ito sa social settings. Yung tipong pagkasama ka lang, ang chill, parang totoo. Pero pag may ibang grupo na dumating, lalo na kung mas cool o mas mataas ang status, bigla kang parang hindi kilala. The energy shifts. Parang kailangan nilang i-fit yung sarili nila kahit iwan ka sa ere. And that hits differently. Kasi doon mo mararamdaman na hindi ka nila pinapahalagahan. Ginagamit ka lang nila kapag convenient. This kind of behavior usually comes from insecurity. Hindi sila comfortable sa kung sino sila. Kaya nag-a-adjust sila ng personality para matanggap ng iba. Parang sinasalamin nila kung sino ang nasa harap nila, kung sino ang kausap nila. Yun ang magiging version nila. And at first, it might look like marunong makisama. Pero kapag napansin mong sobra na, hindi na yun pakikisama. Wala na silang sariling paninindigan. Pansinin mo rin kung paano sila magsalita tungkol sa ibang tao. Depende kung present o wala. Kapag kaharap nila, praise sila ng praise. Pero pag nakatalikod na, ibang kwento na. That's a dangerous pattern. Kasi kung kaya nilang gawin yun sa iba, malamang ginagawa rin nila yun sa'yo kapag wala ka. Ang pinaka-problema sa ganitong tao, hindi mo alam kung saan ka lulugar. You can't trust consistency. Ngayon okay kayo, bukas parang strangers. Ngayon kampi sila sa'yo. Next time baka ikaw na ang pinag-uusapan. It creates this feeling na kailangan mong mag-ingat palagi. Parang hindi ka safe maging totoo sa kanila. Strong character is consistent. Hindi perpekto, pero pare-pareho ang core values kahit sino pa ang kaharap. Hindi kailangan magpanggap para matanggap. Kasi kung kailangan mong baguhin ang buong pagkatao mo just to fit in, maybe you're not being accepted, you're just being tolerated. Kaya kapag may taong parang chameleon, yung iba-ibang kulay depende sa paligid, mag-isip ka na. Kasi ang tunay na tao, hindi nagbabago ng respeto, hindi nagbabago ng trato, at hindi nagbabago ng values, depende lang sa audience.
That's where you draw the line. Number 9, pansinin mo rin kung paano sila tumanggap ng criticism. Madaling maging confident kapag puro praise ang naririnig mo. Pero ibang usapan na kapag may nagsabi na mali ka, kulang ka, o may kailangan kang ayusin. May mga taong kapag nasabihan ng constructive criticism, automatic defensive agad ang reaksyon. Biglang tataas ang boses, o kaya mag-a-argue kahit hindi pa natatapos yung sinasabi mo. Minsan hindi pa nga nila iniintindi yung message, reaksyon na agad ang ibinibigay nila. Parang ang mindset nila ay aatake ka agad, imbes na pagtuunan ng pansin kung ano ang makukuha nilang leksyon. And that kind of reaction often comes from insecurity, not strength. Pero may ibang tao na kahit masakit pakinggan, they pause. They don't immediately fight back. They listen first, even if uncomfortable. You can see it in their face. May moment of silence, may processing, hindi nila agad dinidibdib as insult, kundi tinatanong muna nila sa sarili nila. Is there truth in this? That small shift in mindset changes everything. Kasi ang criticism, hindi naman laging pleasant. Minsan blunt siya. Minsan mali yung delivery. Minsan masakit talaga. Because emotionally mature people know how to separate the message from the tone. They don't get stuck on how it was said. They focus on what was said. That's a skill. Not everyone has it. Makikita mo rin yung difference sa response after. Yung defensive na tao, after ng conversation, they usually stay bitter. Magre-replay sa isip nila yung sinasabi sa kanila, pero instead of learning, they build resentment. Meanwhile, yung open-minded na tao, kahit napahiya, eventually nagre-reflect. Later on, they might even come back and say, "You were right," or "I thought about it." And honestly, that takes courage. Kasi hindi madaling aminin na mali ka. It hurts the ego. It feels like losing. But in reality, that's actually growth. Because every time you accept a valid criticism without letting your pride take over, you're leveling up as a person. May isa pang interesting na bagay. Yung taong marunong tumanggap ng criticism, usually marunong din magbigay ng criticism in a healthy way. Hindi sila nanalait. They don't try to destroy your confidence. Instead, they guide you. They explain. They adjust the tone depending on the situation. Kasi alam nila what it feels like to be on the receiving end. At makikita mo rin kung sino yung hindi pa ready for growth. Kapag simpleng feedback lang, sinasabi na agad nilang personal attack or negative vibes. Minsan hindi talaga negativity ang problema. Ego lang na hindi matanggap na may kailangan pang ayusin. Ang tanong, hindi lang kung kaya mong tumanggap ng papuri, kundi kung kaya mo bang tumanggap ng truth kahit hindi siya komportable. Kasi ang real character is not measured when you're praised, but when you're corrected. Number 10, makikita rin sa consistency ng salita at gawa. Ito yung isa sa pinakamalinaw na truth detector ng character ng isang tao. Kasi kahit gaano kaganda yung mga sinasabi, kahit gaano ka-powerful yung words nila, kung hindi naman ito sinusuportahan ng aksyon, lalabas at lalabas din yung totoo. May mga taong sobrang convincing magsalita. They know the right words, the right tone, the right promises. Parang alam nila exactly what you want to hear. I'll change, I'll be there, I promise this time iba na. Trust me. And in the moment, you want to believe them kasi words are comforting. They give hope. But after some time, kung paulit-ulit lang din yung pattern, doon mo marirealize na words without action are just noise. Nakikita rin to sa small things, not just big promises. Kasi madali maging good sa malalaking moments. Pero ang tunay na consistency, nakikita sa ordinary days. Do they show up kahit walang reward? Do they keep the word kahit walang nakatingin? Do they follow through kahit inconvenient? Sometimes, people can perform good behavior. They can act responsible for a short period of time. But character is not a performance. It's a pattern. Kung minsan lang mabait, minsan lang honest, minsan lang reliable, that's not consistency. That's situational behavior. Real consistency means kahit pagod, kahit stressed, kahit walang motivation, they still try to align their actions with their values. And let's be real, nakaka-drain din yung taong laging may sinasabi pero hindi mo alam kung ano yung totoo sa ginagawa nila. One day, they're all in. The next day, wala na. One moment, they care deeply. The next moment, parang wala kang value. That inconsistency creates confusion. And confusion slowly destroys trust. Because trust is not built on one big moment. It's built on repeated proof. Repeated actions that match words over time. Kapag consistent ang isang tao,
You feel safe. Hindi mo na kailangang hulaan kung anong mangyayari next kasi alam mo na kung ano sila. Reliable, stable, predictable in a good way. At the end of the day, people will always say a lot of things. But time has a way of revealing everything. Because words can impress you in the beginning, but only actions will prove them in the long run. And if you really want to understand someone's character, don't just listen to what they say. Watch what they repeatedly do when nobody's forcing them to.